So sinundan siya nito. Parang nagpanundag-lundag sa trampoline ang puso niya sa tuwa dahil sa kanyang narinig. Bakit? Usisa niya. I don't know. Of course you do. Fine. I just wanted to make sure you were safe. That's all. Paliwanag nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Wow, sweet. Bakit? It was too overwhelming to hear those words coming from someone she least expected. Nobody had ever shown that much concern for her, except for her family. At nanggaling pa iyon sa isang taong unti-unti nang nagkakaroon ng espasyo sa puso niya. Hayan ka na naman sa mga bakit mo. Natatakot na ako sa mga one-word question mo. Anito na tila nahihirapan sa sitwasyon dahil sa tanong niya. Sorry, hindi ko lang maiwasang magtanong. I honestly don't know. Nadine, I just have this feeling of wanting to protect you. And I don't know why. Pakiramdam niya ay huminto ang pagtibok ang puso niya. God, am I really hearing this? Bakit? Mahinang tanong niya. Pakiramdam niya ay mas malakas pa ang tunog ng pagtibok ng puso niya kaysa sa boses niya. Pakaanak kita sa past life ko. Puno ng sarkasmong sabi nito. Nalaglag ang mga balikat niya. Panira talaga ito ng moment. She rolled her eyes at his lame joke. Seriously? Bakit? Seryosong tanong niya. There you go again. Sabi nitong itinirik din ang mga mata. Sorry. Hinging paumanhin niya. Pinisil nito ang pisngi niya. It's okay. Huwag ka na lang tanong ng tanong ng bakit dahil kahit ako ay hindi ko rin alam kung bakit. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa kama niya. Gusto niyang pigilin ito sa pag-alis dahil gusto niyang nandoon lang ito sa tabi niya. Bakit? Tanong ng maliit na boses sa isip niya. Iyon lang ang tanging eksplanasyon sa lahat ng kakaibang damdamin na umuusbong sa kanya para kay Kenneth. It was not love. Then she couldn't think of any word to call it. Magpahinga ka na nga. Sabi nito at bahagya pang ginulo ang buhok niya. Good night, Kenneth. Good night. By the way, stop looking for guys. Let them find you. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito bago ito tuluyang umalis. Ang ganda-ganda mo naman. Pakis nga si Nurse Nadine. Paglalambing ni Nadine sa isang taong gulang na batang pasyente ng pediatrician ni si Doc Rainiel. Isa rin si Doc Rainiel sa malalapit na kaibigan niya sa hospital. Kaya minsan, kapag wala siyang ginagawa ay dinadalaw niya ito sa klinik nito. At siya ang nag-a-assist dito kapag marami itong pasyente. Ngingiti-ngiti ang bata na tila alam ang ibig sabihin niya. Kakatapos lang itong i-examine ni Dr. Rainiel at nagpapasalamat siya na wala itong dengue kahit nilalagnat ito. Karga-karga niya ang bata at kinukulit niya ito. Nang biglang bumukas ang pinto ng klinik ni Dr. Rainiel, pumasok doon si Kenneth. Good morning, Rain. Meron ka bang record ni Nadine? Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong nito pagkakita sa kanya. Bakit may karga kang bata? Nag-CR kasi sandali yung mami nito. Eksakto namang pumasok ako dito sa clinic ni Dr. Rainiel. Kaya nag-volunteer ako na ang kakarga rito. Namimiss ko rin kasi ito. Besides, I've always loved kids. Gustong-gusto kong magkaroon ng maraming anak para madagdagan ang magagandang nilalang sa mundo. Aniya, sabay ngiti rito. Dumilim ang mukha nito. Nilingon niya si Dr. Rainiel. Nagtatanong ang mga mata niya kung bakit ganoon ang ekspresyon ni Kenneth. Nagkibit balikat lamang ito bilang tugon niya. Hi Kenneth, ano yung hinihingi mo? Tanong ng doktor. Ilang saglit pang nakatingin lang sa kanya si Kenneth na tila may bahid ng lungkot ang mukha nito bago nito tiningnan si Dr. Rainiel. Oh, yes.
I'm looking for the medical history of Henry. Yung nirefer mong pasyente sa akin. Yung Henry na tinutukoy nito ay ang batang pasyente ni Doc Craniel na na-diagnose na may leukemia. At dahil oncologist si Kenneth, ay inirefer niya rito ang kaso ng bata. Mabilis namang kinuha ni Doc Craniel ang hinihinging dokumento ni Kenneth. Here, please do what you can do to save her. I adore that kid. I always do what I can to save my patient. Mauna na ako. Tumalikod na ito. Bahagya lang siyang tinapunan nito ng tingin at tuluyan na itong umalis. What's wrong with your friend? Tanong niya. I don't know. Nadine, why don't you ask him? Sa tingin mo ba sasabihin niya sa akin ang problema niya? Diskumpiyadong tanong niya. Ngumiti ito. Well, as far as we concerned, ikaw lang ang kinakausap ni Ken maliban sa aming mga kaibigan niya. I mean, he's opening himself up to other people again. Well, not really other people. Mukhang sa'yo lang naman. Magkakaibigan kami, pero hindi siya ganoon ka-open sa amin. Mas sekreto siyang tao, pero mabuting tao si Ken. Siguro naman ay alam mo na iyon, di ba? Tumango siya. Yes. She had proven many times na mabuting tao si Kenneth, kahit mukhang wala itong pakialam sa mundo. Dahil nga na rin sa kabutihan nito, ay unti-unting lumalambot at nahuhulog ang loob niya rito. He had been her knight in a shining armor. Besides, Kenneth seems to find comfort in your company, which is so rare. Kaya kung may gumugulo man sa isip ng isang iyon, bakit hindi mo tanungin? After all, you might just be exactly what he needs. Kumunot ang noo niya sa huling sinabi nito. Ano ang ibig nitong sabihin? Hey, untag ni Nadine kay Kenneth. Nakaupo ito sa sofa sa lobby at nagbabasa ng isang health magazine. Pauwi na ito. At malamang, may hinihintay lang na kung sino. Tila natatamad na nag-angat ito ng tingin. At sinalubong ang mga mata niya. What? May problema ka ba? Diretsang tanong niya. Kumunot ang noo nito. What? I mean, why do you ask? Ewan ko. Mukha ka kasing problemado. Tingnan mo naman. Sa magazine nga nakatutok ang mga mata mo. Pero ang isip mo ay nasa kung saang sulok ng mundo. Umiling ng ito at ibinalik na ang atensyon sa magazine. Hoy Kenneth! Untag niya rito. Ngunit hindi ito natinag. Kenneth! Nagmistula lang siyang hangin dahil parang wala pa rin itong narinig. Naiinis siyang umupo siya sa tabi nito at inagaw niya rito ang magazine. Magrereklamo pa sana ito. Ngunit wala na itong magawa. Nang tingnan niya ito ng matalim, humalakip-kip ito at bored na tiningnan siya. What's your problem, lady? Wala akong problema. Baka ikaw meron. Wala rin akong problema. I'm fine. Okay? Just go. Binaliwala niya ang pagpapaalis nito sa kanya dahil malakas ang kutob niya na may problema ito. At gaya ng dati, ay sinasarili na naman nito iyon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang problema mo. Matigas na sabi niya. Umayos ito ng upo at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. His emotions were unreadable. Lungkot ang nakikita niya sa mga mata nito. Pero ang mukha nito ay tila larawan ng galit. Kung para saan o kanino man, ang galit na iyon ay gusto niyang malaman. Paano kung sa akin pala siya galit? Bakit siya magagalit sa iyo? Okay naman kayo nang umalis siya sa inyo kagabi. Pero, bakit nga ba ang kulit mo? Wala akong problema. At kung sakaling meron, sa akin na lang iyon. Sabi nito sa malamig na boses. Akala ko ba'y okay na tayo? Akala ko ba kaibigan ang turing mo sa akin?
Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung ano ang problema mo? Baka sakaling makatulong ako. Wala kang maitutulong, kaya salamat na lang. Tumayo na ito. Tatawagin pa sana niya ito. Masyado itong mabilis lumakad, kaya tumahimik na lang siya. Sungit. Nangingibabaw na naman ang lahing maligno mo. Naiinis na sabi niya. Nang tuluyan nang makawala si Kenneth sa paningin niya, ay restless na napasandal siya sa malambot na sofa. At napatitig sa mataas na kesame ng hospital. So she was right. May problema nga ito. Ano kaya iyon? Mabigat ang katawan ni Nadine kaya hindi siya pumasok sa trabaho. Para siyang lalagnatin na hindi niya alam. Nagpaalam siya sa head nurse nila at pinayuhan siya nitong magpahinga at magpagaling. Masama raw kasi ang nagtatrabaho ng may sakit. Kaya hayon siya, nakaupo sa sofa at kumakain ng mainit na instant noodles habang inaaliw ang sarili sa panonood ng noontime show. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Mabigat ang katawang tumayo siya at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Kenneth na may dalang mga supot na may mga lamang prutas at pagkain. May sakit ka na naman? Bungad nito sa kanya. Napailing siya. Hindi niya alam kung nag-aalala o napipikon ito dahil nagkasakit na naman siya. Bakit nandito ka? Tanong niya nang tuluyan na itong nakapasok at nakaupo sa sofa. Hindi siya pinansin ito. Kumunot ang noo nito nang makita ang mga cup noodles na nasa ibabaw ng coffee table. Napangiwi siya. Nang isa-isang damputin nito ang mga walang laman ng cup ng instant noodles. At itinapon ang mga iyon sa basurahan sa kusina. Baka isipin nito na burara siya at hindi siya marunong magligpit ng kalat. Gusto niyang isigaw rito na masakit at mabigat lang talaga ang katawan niya para gawin ang kahit na simpleng pagliligpit lang. Pagbalik ni Kenneth sa sala, ay may bitbit na itong mangkok, pinggan, at iba pang utensils. Nakaawang ang mga labing pinanunood lang niya ito, habang isa-isa nitong inilalagay sa lalagyan ang mga dala nitong pagkain. Pagkatapos gawin iyon, ay siya naman ang binalingan nito. Kumain ka ng matino, para gumaling ka. Tila nangangaral na sabi nito. Aangal pa sana siya, nang sinimula na siyang subuan ito. Wala siyang nagawa, kundi tumahimik at kumain. Masarap talaga kapag may gwapong yaya. 'Di ba? Hindi mapigilang sabi niya. Nang ma-realize niya ang mga sinasabi niya, ay napatutup niya ang kanyang bibig. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagsasabi ng totoo. People always say that. Sabi nitong tila nagpipigil ng tawa. Napangiti siya. Bumalik na kasi ang topak nito. At dahil masaya siya, ay sinakyan niya ang biro nito. Always say what? Kunwaring tanong niya. Nagwapo ako. So it's no big deal. Sanay na ako. Napailing siya. Kapal, no? Nginitian lang siya nito. And behold that smile. Bakit ba minsan lang itong ngumiti? Parang biglang gumaan ang pakiramdam niya sa ngiting nitong iyon. Bagay nga talaga itong maging doktor. Ngiti pa lang nito ay nakakagaling na. Ang mga in love nga naman, mais ang inaani. Aniya sa sariling kakornihan. Hey, natutulala ka riyan. Pukaw ni Kenneth sa kanya sa naglalakbay sa alapaap na diwa niya. Huh? That's one of the reasons why I really smile. People, especially women, can't help but stare at me. Katulad mo, hindi ka lang napapatingin, napapatulala ka pa. Hinampas niya ito sa braso. Talaga? Ibang level ang kayabangan mo. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya. Kumunot ang noo nito. You branded me as brag king, and yet, you're still not used to it. Manghang tanong nito. Napakamot siya sa noo at saka ngumisi. Well, huminto pa ito para tuksuhin na naman siya sa pagngiti nito.
She pouted. Ang yabang nito. Inirapan niya ito. Ikaw kasi. Kung makatingin ka, parang first time mong makita ang ngiti ko. Parang ganoon na nga. Wala kasing ibang ekspresyon niyang mukha mo, kundi sumimangot. Tumingin ng masama, walang reaksyon, o di kaya galit. Para kang pinagsakluban ng langit lupa. Kaya ray of sunshine yung ngiti mo na iyan. Ipagpatuloy mo lang yan at nagmumukha kang tao. Umiling ito. Saan ka ba nakatingin dati? Hindi mo ba nakikita ang ngiti ko? I smiled a lot back in college. Pagpapaalala nito sa kanya. Totoo ang sinabi nito. Madalas itong nakangiti noong college sila. He was someone who had very sunny aura, but with a touch of arrogance. Pero tila hindi na ito ang dating masayahing kaklase niya. What was left of what she knew of him was his arrogance. Bakit ngayon? Hindi ka nakagaya ng dati na palangiti at palaging masaya. Dumilim ang mukha nito. Napahinto ito sa pagbabalat ng prutas at nag-iwas ng tingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.